sana po magkaroon pa ng mga fellowship. Ano naman po talaga yung ano natin. Si Pastor Aaron din, dito siya. Miss ko si Pastor Aaron. Maganda yung sharing namin doon sa... Huwag niyo po muna ukasan ha. Konting na lang po, gusto ko lang i-recognize. Kaibigan natin si Pastor Aaron, galing pa silang Bicol. Ang layo, gusto mo. Asan ka na? Hindi mo sinabi. Saan ba tayo na? May ano na kayo. So thank you, Pastor. Nung nakapunta ka, nakita ka namin ulit. Pero ang ganda ng area ni Pastor sa ano, sana makapag-ministers meeting ulit doon. So yun po, sabihin ko muna yung tindig ko. Ano ba ako? Kasi para diretsuhan agad, no? Wag po kayo yung wife, hindi nagagalit yun. Pag asawa ka na ni Kristo, hindi ka nagagalit. Pero pagka bride ka, paano yun? Nagagalit pa yun? Yeah, yung bride. Kasi ano pa, pwede pa siyang alisin eh. Baka hindi pa maging asawa pag wife ko. Sino ba? Si Pastor Aaron. Pastor, medyo ano lang po na. Magsasabi lang po ko, parang mauutusan ko po kayo ngayon. So yun po. Okay. Huwag po kayo magdadamdam. Right po kami. Bakit, Pastor? So, yung bride, bakit po bride? Kasi papunta kami dun sa wife. So, doon sa pag-aaral, pag pinag-aralan natin yung customary, yung custom ng ng Jewish custom. Okay, ito po ay mahalagang makita natin. Yung bride, ang ibig sabihin niyan, sa Greek word, basta iyan ko na lang yung meaning sa Greek word. A married woman. Pastor, bakit? Bride pa lang yan Married na ba siya? Yes, because of the custom ng mga you are betrothed. Tradition. Yung spelling bala na pa kayo. So, even though you are not, you are bride, asawa ka na ni Kristo. Why? Ayaw niyo sumangahin sa akin doon. Yung transition period nito, of course, binabanggit ni Barbanam, ewan ko po, you are ministers of God, you have the revelation from God na tinatanggap, siyempre. Pakisuyo po ito. Ewan ko, sa silip po na nakita ko, hindi para lang sa mga kapatid. Ang tanong dito, kailan matatapos yung Laodicea? Kasi Laodicean age ang pinag-uusapan natin. Until the rapture. Laodicea. Wala nang ibang panahon muna. Alisin na natin yung Ephesians to Philadelphia. Wag muna tayong wag muna yung millennium na ba? Pastor Peter, no? End na ba? End of Laodicea na ba? Sabi po ni Barbanam ito, dalawang quote yung sinabi niya na eksaktong salitang end of Laodicea. Of course, yung isa 1961, tapos yung isa 1964. Paso yung nga po. Ito po yung sabi, now, Gabriel's instruction to Daniel. Ito po yung pagkasabi niya. And the church was taken up at the end of Laodicea. Amen. Okay. Okay, yan po yung pagkabanggit ng prophet. Sabi niya, now in order to back this up, go back, I want to rehearse a little bit of the back. So therefore, some notes that I jotted down that we had in the 5th and the 4th and the 5th chapter, so that the people will understand first. Sabi niya, before we do this,
I want to lap it over so that you get from the 4th chapter, sabi ni Barbanam, yung pinag-uusapan church age. Now remember, the 3rd chapter was the Laodicean church. Binanggit ni Barbanam yun. Yung 3rd chapter ng Revelation chapter 3, 2 and 3 yan eh. Sabi niya, that was the Laodicean church, in chapter 3, and the church was taken up at the end of Laodicea. So may binabanggit siya doon na ending ng Laodicea. He's talking to the age. Hindi niya binabanggit yung system. Ang binabanggit niya yung age kasi yung pinag-uusapan yung church age. Amen. Sabi ni Barbanam, kung may pa-plus lang po dito. Okay, next, this is another quote, 1964 ito. Ang alam ko, pagka 1963 pataas yun, the prophet was infallible. Sabi niya, the moon now, we are in the Laodicean church age. Binanggit ni Barbanam yun. Or else, we disregard this quotation. In the Laodicea church age, all of the other churches, the Laodicea last lukewarm church age, sabi niya, Christ was on the outside of the church. Binanggit ni Barbanam. Any Bible readers knows that. Sabi niya, Revelation chapter 3. He was on the outside of the church, trying to get his way back in again. Doon sa bandang baba. Siguro yun na lang po. O sabi niya, we are in the church age. He's talking to yung age niya, binanggit ni Barbanam, kailan siya nag-ministry niyan? 1964 na po yan. So, ang tanong, kailan ba nag-end? 1963 or 1965 until what year? No? Ang basta, doon sa preaching niya na Shalom, 1964, sabi niya, we are in the Laodicea church. Binabanggit pa rin niya yan. So, Pastor, pag tinanong niyo po ako, tutol ka ba na wala na tayo sa system? Yes. So, pero hindi mo alisin na yung age ngayon sa buong mundo, hindi nawawala yung Laodicean age. Kasi you are in the age of lukewarm spirit. O ngayon, sa mundo natin, sobrang magulo na. Nasa age ka ng Laodicea. Pero yung mga tao na sumasampalataya sa Panginoon, wala na doon. Amen po? Sige. Alam ko naman eh. Ramdam ko na. Okay, punta po tayo doon sa Pastor Peter. Mamaya mag-uusap pa kami. Ito naman yung bride. Pinag-usapan ko yung bride dito. Nirecognize pa rin ni Barbanam yung term na bride. Yes. Hindi niya dinisregard to. Bigyan niyo ako ng quotation na sasabihin niya, we are no longer bride. And we are the wife of Christ. Yes. Ewan ko. Parang challenge yun. Direct quote. So yun dito, 1964, scriptural signs of the time. Sabi niya dito, but remember, the bride will be called out, separated and different, filled with the Holy Ghost, washed in the blood of the Lamb. She's abstained from everything that filthy around her husband. So, ang sabi ni Barbanam, yung bride as to her husband. Paano nangyari yun? May husband siya, pero bride siya. Yun nga, binabanggit ko sa customary ng mga Jews. Ganon talaga, kahit sila ay wala pang wedding day, mag-asawa na sila. The moment na sumagot siya ng yes, pag nag-propose ang lalaki sa kanya, will you marry me? Hindi naman agad yun wedding day. Yun ay marriage proposal, ang tawag doon betrothal. Pero they are married
woman. Wala nang hahanapin ibang lalaki yun pag nag-propose. Christ is the mystery of God revealed, sabi ni Barbana. As the head was took from the grave, so sabi niya, so must the body follow him back to Eden. Sabi nga, banggit ni Barbana yung si kay Adam tsaka kay Eve. Where the head of the family, the man, the bridegroom, sabi niya, may exampleship siya. The bride being the body of the bridegroom. Hindi pa rin niya tinanggal yun since this is 1963. Hindi niya pa rin tinanggal yung term na yan. The bride. Sabi pa po dito sa, gusto kong basahin yan, gusto kong pakita ito eh. Himself and raise up, sabi niya. Yung sabi niya po dito, but before he does that, the church will be gone. Ito yung binabanggit kanina. Nawala na yung church. But the bride will be gone. The church won't. She's go to the tribulation. So, kailangan medyo anin lang na po natin yung yung konting quotation. Sabi niya, may pinag-uusapan na panahon. Hindi ito yung kalagayan per se lang na spiritual. So, pwede ko bang sabihin na I am the wife of Christ spiritually? Yes. Walang kontra dun eh. Pero mayroon talagang corporal events na haharap ka kay Kristo. Physically. May ganun ba? Binabanggit ni Barbanam dito, yung pag-akyat sa rapture. Sabi niya dito, anong term ni Barbanam? But the bride will be gone. Mawawala na daw yung bride. Kasi, tribulation na. So, hindi wise. So, events yung pinag-uusapan. Anong term ni Barbanam? Bride. I hope mga kapatid, hindi kayo magagalit sa akin dito. Kasi alam ko, naiintindihan niyo po ako. Last, marami po ito. What shall I do with Jesus Christ? Jesus called Christ. God's body, united as His bride. Yung ginagamit ni Barbanam na quotation, pastor, paano yung binanggit kanina mga quotation? Hindi tayo umaano doon eh. Hindi natin dinedisregard yun. We will live on that. Kasi sinabi ni Barbanam yun. Sabi niya, God's body united as His bride, being one. Ginamit pa rin ni Barbanam yung one unit eh. Pero anong term niya? Ito daw yung kanyang body. Anong term? Mga kapatid, I am very apologetic on this. Hindi tinawag na Why? why. Why? Nabasa niyo na? Doon kasi yung wedding eh. Hindi dito eh. Pero yung marriage dito. Amen? Amen. Binabanggit ko nga kanina, sa customary ng Jewish, you are betrothed, you are married person. Po, si Enoch, pag binetrothed ko na siya, wala na siya dapat hanapin ibang lalaki. O, babae pala, babae. Sorry. Another quote po, Shalom, 1964. God is jealous God. He is jealous. He wants His wife pure. So binabanggit niya yung wife na pure. Ang tawag niya dito, bride, pero ang later on, magiging wife to. Tingnan niyo po. He wants her a virgin. Gusto niya daw. Chaste, sabi niya, nothing in the world into her at all. Altogether, His word, part of Him. Binabanggit na ni Barbanam yung bride as part of Christ. Kaya nga kung ang pag-uusapan, we are the Son of Man, yes. Ministeryo na ba ng Son of Man nito? Yes. Amen. Sabi, Wala namang problema Ah, doon. ano ko, Yung Son of Man ministry, walang problema dyan. sabi po niya, we must be a part of the Word. Pag hindi ka part of the Word, pasensya ha.
Hindi ka talaga pupunta doon. Hindi ka part ni Kristo. Hindi ka son of man. You do not claim that you are son of man. Sabi niya dito, not a part of the kid, a part of the word. Sabi niya, not a part of the church. Tama po yun eh. Hindi ka na dapat tawagin church. Ano sabi ni Barbana? A part of a bride. Church is condemned. We know that she goes up to the outer darkness, but the bride goes up. Aakyat yung bride eh. Teka, bakit hindi tinawag na wife goes up? But she's a bride. God's word called for His total separation from unbelief. 1964, sabi ni Barbara. It is a total separation. Ay, nako. Mahirap. We not to go back into the world no more. Amen. Hindi na po dapat talaga yun. Or have anything to do with the world. Itong mundong ito. But cleave only unto God. Jesus is coming after a bride. Binanggit ni Barbara. So, Jesus is coming after a bride. A woman. A church. That's separated from the things of the world. Or hallelujah. Alam niyo po mga kapatid, dapat tinuturo talaga sa church yan. Pag ikaw ay bride or wife, term lang. It's a matter of term. Kung claim natin yan, hindi ka na talaga dapat nandun sa passion ng mundong ito. O kopyahin mo pa yung mga K-pop. Ha? Pati yung suot, pati yung itsura mo eh. Koreano na yung itsura. Sabi ni ba? May lahi. Sabi niya, diretso ko. Okay. God bless po, Pastor.